Isa ka rin ba sa nainis, nakibash, nakimarites, nakicomment ng below the belt laban kay Gigi and the Giant? Yes, Gigi and the Giant po ay nakipag-usap sa akin kahapon sa Messenger. Sinare niya sa akin ang nangyari sa Boracay bago pa man sila nabash online dahil sa kanilang video na overfries na kinainan nila sa Talipapa sa Boracay. Nanahimik po si Madam at si Afam nang dahil po sa sobrang stress na instead ang pinunta ni Afam ay para mag-relax at mag-bonding dahil first meeting nila po, okay? I remember way back a few months ago, ito si Madam ay nakipag-usap na sa akin kung paano nga ba ma-stalk yung record ng kanyang American boyfriend. At yun nga nung natulungan ko si Madam, and then nagkita na nga sila at yun na nga ang masaklap, nabash pa sila nang dahil sa awareness post ni Madam sa Facebook about sa overpricing ng kanilang kinainan sa Talipapa sa Boracay. Ang dami po talagang nakibash, kaya ang ginawa ni Madam, dinilit na lang po niya ang naturang video kasi hindi nila kaya ang stress at saka yung pambabash na talagang napakasakit na mga salita at napaka below the belt. Ito na ang masasabi ko, no? Tayo talagang mga Pilipino, kakaiba talaga tayo, talagang pang world class. Alam niyo kung bakit? Isa na dito ay ang when it comes to politics, talagang nagkakanya-kanya tayo, iba-iba tayo ng sinusuportahan, pati na rin sa simbahan, iba-iba ang ating paniniwala, no? Pero pagdating sa social media, nagkakaisang makibash. Napaka-world class talaga ng mga Pilipino, no? Kahit hindi pa alam kung ano yung the other side of the story. Mas nauuna yung bashing ng negative kumpara sa pakikinig sa side ng mga nabiktima. Ang lumalabas kasi dito na mas kinakampihan pa yung nanloko kaysa sa naloko. Maaaring hindi nyo ako maiintindihan kung bakit hindi ako nakibash. Kasi promise, honestly, hindi talaga ako nakibash kay Madam. Hindi ako nakicomment. Nung dumaan ito sa newsfeed ko, talagang pinadaan ko lang. Hindi ko pinansin. Kasi hindi ko naman alam na si Madam Gigi pala ay nakausap ko na dati. Isa pala siya sa aking follower, no? Hindi ko pinansin kasi nga, alam ko sa sarili ko na kaming merong mga afam lang ang makakaintindi sa ganitong sitwasyon. Yes? Kung hindi nyo naiintindihan, just wait until bisitahin kayo ng afam nyo at in-overprice kayo, niloko kayo ng kapwa natin. It's because ang tingin nila sa atin na may kasamang puti ay maraming pera. Real talk yan. So ayun na nga, no, ang haba ng usapan namin ni Madam kahapon, talagang ako ay nasaktan, no, dahil sa pangbabash para sa kanya. Okay, then nag-backread ako. Nakausap ko si Madam way back April 24 of this year. So kahapon, shinare niya sa akin ang lahat. At ngayon, isi-share ko na din sa inyo para naman kung isa kayo sa nakibash kay Madam ay mahimasmasan naman kayo na mali ang inyong pangbabash sa kanya. At magsilbing aral ito na next time, sana po wag tayong mag-comment ng napaka below the belt kasi yung tao pong ating ginagawan yan, binabash, na inosente naman pala ay talagang malaki ang epekto sa kanilang mental health. Marami po akong i-reveal dito kaya dapat huwag niyo pong skip muna. Para maging aware na din kayo. Short story muna tayo kay Madam ha kung paano sila nagkakilala ng kanyang afam na si The Giant. So, through online dating din kami nagkakilala, Madam. Gusto ni afam na umuwi na ako sa Pilipinas para makapag-meet na kami. Pero, gusto ko talaga siyang kilalanin muna at willing to wait naman siya sa akin. Remember, Madam, sa sobrang desidido ko na makilala siya ng bonggang-bongga, ay nakita ko na gumamit kayo ng site na makikita kung may bad record ba si afam or wala. Yun po yung truthfinder.com na ginamit ko, no? At may mga natulungan nga akong follower na matrace yung kanilang mga afam na Amerikano. And luckily, wala siyang record, Madam. Salamat po sa tulong nyo. So ayun nga, fast forward, after 9 months ay nakauwi na ako ng Pilipinas. OFW kasi ito si Madam. At yun na rin yung time na binisita niya ako. Gusto niya talaga na ma-met ang buong angkan ko. Pareho po kaming single, Madam, walang anak at never married. So, balik tayo sa kwento. Malayo pa, nagsuggest na ako sa kanya ng best of the best na tourist spot sa Pilipinas. At isa sa mga option ang Boracay. And then, fast forward, nasa Boracay na kami, Madam. Nag-live ako for a while habang naghahanap ng food sa Bura. Then, may nag-approach na guy. At inalo kami ng seafoods na may paluto at mura lang daw. Medyo malayo pang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa Talipapa. Then, enendorso lang kami ng guy sa nagbebenta doon at bumalik na siya sa seaside ulit para mang-inganyo ulit ng customer. Habang kami ay namimili, nagtatanong pa lang kami.
Pero binabalot na nila ng plastic agad-agad. Nagtatanong ako kung magkano, yung ganito, ganyan, pero hindi sumasagot si Manong. Di din nagsabi na may service at cooking charge. Halos hindi na nga niya kinikilo. Binabalot na lang na parang rush ang style na pagbibenta. Sabi ko pa nga, wait. Ano yung sa amin? Kasi ipapasok na nila para ipaluto. Pero hindi pa namin na-finalize yung order namin. Ang pricing pa ay nakadepende kung fresh or hindi yung seafood. Very clear po sa live video ko na hindi na fresh lahat. Patay na lahat. Yung style nila ng pagbibenta ay parang minamadali ka. Ngayon, itong mga bashers, hindi nila nilalagay ang self nila sa sitwasyon bilang isang turista. That most likely, hindi ka masyadong familiar sa lahat, di ba? Si Madam pala ay first time nila sa Boracay. Ayun na nga, fast forward Madam. Nagulat kami sa aming bill na over 10,000. Ang in-order lang naman namin Madam ay isang maliit na isda, 2 alimangong maliit, isang sea urchin, squids, and hindi ko alam kung ilang kilo kasi diretso ang balot. At isang lobster din pala na maliit Madam. Ang sabi nila Madam, bobo daw ako kasi may price list naman daw. Iba yung price list doon Madam. At hindi naman in-explain yon kung ilang kilo na ang nakuha ko sa bawat seafood. Kami nagutom at pagod na ay nag-go na lang kami. Sa kadahilan ng nagtiwala kami masyado. At isa pa, masyado din kaming inosente. Ilang inosente pa ba ang lulukohin nila Madam? Kung ganyan yung presyuhan nila, bakit hindi na lang sila naging honest? Para at least yung mga turista ay hindi ma-surprise pagdating sa bill. Nakakapagod mag-explain Madam. One time, nag-post ako ng video explanation kasama ang fiancé ko ay after a few minutes, dinilit ko na din agad kasi sobrang stress po ang inabot ko dahil napakarami agad ng bash. At happy na rin naman ako Madam kasi at least inaksyonan ng LGU ang aming naging reklamo. So, inaksyonan nga daw ng LGU no, ng Kalibo. So, ang nangyari pala, after nung nag-complain si Madam at nag-viral yung kanilang video ay in-inspection po ng local government ang mga business establishments sa Boracay at yun na nga no, kulang sila ng permits. So, ipapakita ko sa inyo yung mismong report. Papakita ko yung mga picture na talagang pinasara ng pansamantala. Kasi nga, yun pala kulang sa permit. Ibig sabihin, nang bubudol talaga Hindi lang yung mga turista, pati ang gobyerno binubudol. Dahil kung makikita nyo po sa resibo, di ba may pinakitang resibo si Madam sa kanyang post. Tingnan nyo yung resibo mga Madam. Peke, hindi po siya official receipt. Ibig sabihin, hindi rehistrado kasi wala silang official receipt para makapagbayad ng tamang buwis. O, kita nyo na? Diyan palang manluloko na So, i-breakdown natin, no? So, ang cooking charge nila pala ay 1,250. Pero ang sabi nung guy na nang-iinganyo ng customer, no? Sabi niya, mura lang daw. Mura lang daw yung paluto. Tapos, yung seafood, mga Madam, ang charge sa kanila ay 7,655. Hindi man lang bin-breakdown like magkano yung crab. Kasi sabi ni Madam, hindi naman daw malaki yung crab. 'Di ba? Sabi nung sa comment, bobo kate kasi king crab naman pala. Akala ko naman king crab na as in king crab talaga na lahi ng crab. Di medyo napaniwala ako doon. Kaya alam ko naman kasi na mahal 'yun. Pero nung tinanong ko si Madam kahapon, Madam king crab ba 'yun? Sabi niya, hindi Madam, mud crab. O 'di ba? Crab sa putikan. Tapos hindi naman daw malaki, hindi daw aabot ng 1 kilo. Inakita ko doon sa price list, doon sa mismong picture doon. Basta may nakita ko, ang nakalagay doon is 2.5. So, I guess it's per kilo, 2.5. Pero sabi naman ni Madam, maliliit naman daw yung crab. Tsaka maliliit daw yung isda. At yung isda, hindi naman daw mahal na klase ng isda. At yung sea urchin, isa lang. Yung tuyong, isa lang. Tapos, yung squid. Tapos, hindi breakdown dito. Seafood lang ang nilagay. Dapat kasi nilagay dito na squid. O, ilang kilo yun. Magkano yung presyo? Yung crab, ilang kilo, tapos yung presyo. Dito, isinalin lahat seafood, 7,055. Paano malalaman ng customer kung tama yung binayaran nila na hindi sila nabudol, na hindi naman naka-breakdown dito. So, itong tubig, okay to, 30. Kasi alam naman din nila Madam na mahal yung Boracay, no? So, ang rice, okay naman ang presyo.
Ay nako, so, eto pa ang malupit mga madam. Tingnan nyo, ano yung 932? Ano yan? Para saan yan? Hindi naman nilagay dyan kung ano yan eh. So, hinala ko at hinala ng mga commenter na pumani kay madam, ito ay value added tax, VAT. Mga walang hiya. Nagcha-charge kayo ng VAT? Paano, saan kayo kumuha ng kapal ng mukha? Nag-charge kayo ng VAT? Eh, hindi naman rehistrado yung inyong establishment, no? Kakapal nyo. So, paano ko ba napaghinala ang value added tax ito at yung ibang mga commenter? Kasi, hindi ko naman maintindihan kung ano yung sinulat dyan. Hindi naman maintindihan, no? Tapos, syempre, 9,325. Pag i-multiply mo yan ng 10%, then ang labas ay 932. Yun ang dinagdag nila. So, kaya ang nangyari, naging 10,257. Bakit kayo ganyan? So, balik ulit tayo sa kwento ni madam, no? Sabi niya, nakalimutan ko palang i-mention, madam. Nagtatanong pa rin ako ng presyo, pero nakabalot na lahat at pinapasok na kami sa loob para doon na lang daw namin malalaman ang presyo. Pero madam, wala namang lumapit nung nakaupo na kami para mag-explain ng lahat. As in, minamadali lang nila na lutuin lahat at ayaw nilang ipaalam ang presyo. Yung hindi ka na makakaayaw kasi nakain mo na. Sa mga nagsasabing hindi daw namin afford, paano namin nabayaran kung hindi afford? Nangiinsulto pa sila. Yung punto namin sana ay kung nalaman namin ang modus nila, hindi sana din na lang kami kumain doon. Kasi imagine, 5 plates of food for 10K? Ang saklap, diba? First day of vacation nyo pa lang, tapos sa lunch pa lang, naka 10K na agad. Marami dyang worth it na food pero hindi ganun kabogos ang presyo. Alam naman namin madam na yung Boracay ay mahal. Kaya lang yung sa kanila ay sumobra naman talaga. Grabe yung mga basher madam na alam mo yung tipong pati kaluluwa ko ay inaatake na nila. Nakafocus talaga sa reklamo ko. Akala nila ay naninira ako. Kung gusto mong makita ang page reviews nila madam ay i-search mo lang ang Kusina di Talipapa. Puro negative talaga ang reviews ng resto nila. Kami lang ang nag-bring up sa internet kasi parang walang nagwa-warning online. Tapos, nung pinost ko yung dati madam, yung about sa review, ay mga nag-comment na naman ng mga basher sabi, pinili ko lang daw ang mga bad reviews. Eh paanong pinili lang madam? Eh, 1 star nga lang yung resto na yon. Alam mo madam, ay na-interview din po kami sa radio station ng Boracay. Kaso parang hindi naman na-publish online. Sa radio lang ata nila na live yon. Alam mo madam, ang daming tao na lumabas ang tunay na kulay after kong mag-trending. Including mga fake friends. At nalaman ko ang mga tunay kong kaibigan. Kaya thankful na rin ako sa nangyari kasi it's a blessings in disguise. Alam mo madam, sa totoo lang, may mga nagtatag po sa akin sa ibang videos ko na na-scam din po sila. Gusto nilang gawan ko ng awareness video, pero suko na ako sa ganyang video madam. Baka mabash na naman ako ulit. Kainis talaga madam, gusto kong lumaban kaso may part na mahina talaga ako. Nagtalo pa nga kami ng slight ni Afam kasi nga nung nag-post kami ng comeback video ay ilang minuto pa lang ang dami ng views. Tapos tad-tad ng bash kahit nag-explain na ako. Kaya ayun, delete na naman. Kaya ayun, nag-promise kami ni Papi Labs na hindi kami mag-i-entertain ng bashers. If you watch the live madam, you will see how I stopped him while carrying the plastic bags of seafood and asking for everything and he was just rushing, no? Walang price ang sea urchin and other seafoods. I'm asking for the actual kilo and price for that pero never po siyang sumagot. Madam, kahit 3K pa ang lobster, aabot ba talaga ng 10,000 ang bill namin? Hindi buhay yung ibang in-order namin, madam. At yung order naming isda ay tilapia po yun. Medium size. Tapos mud crab na medium size din. At depende pa yan sa kilo, madam. Hindi pa yan yung actual price talaga. Eh hindi nga abot ng half kilo ang dalawang maliliit na crabs eh. Hindi ko talaga sure, madam, kung ano ang mga prices ng mga in-order namin. Kasi nga walang sagot si kuya. Kahit tanong ako ng tanong sa kanya. Yan yung nagpakomplikado sa sitwasyon madam eh. Kasi ayaw niyang sumagot sa katanungan ko. Parang gusto niya lang na i-fool kami. Dapat ang trabaho nila ay mag-explain. To educate the turista, no? Hindi nila sasagutin pag tinatanong sila. At mamadaliin ka pa.
sasabihin pa nilang sa loob na lang pag-usapan ang lahat. Ano yun? Yun na nga madam, hindi nga sila registered sa BIR. Tapos may pa-VAT pa silang nalalaman. Kaya ipinasara sila. Madam, nandito na lang din tayo, sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Alam mo ba madam na meron pa akong video na hindi ina-upload? Wala pang nakakakita. Yung pagbibenta nila sa mga AFAM na pamimilit. May naglalako ng pot. Sabi ko, wag na. Pero, pinipilit kami hanggang hindi na kami makapag-enjoy sa vacation namin. Kasi halos lahat na lang ng mga nagbibenta doon ay ino-offeran kami ng kung ano-ano. Una, yung namumulot ng plastic bottles na mamalimos sa amin. Kaya naman, lumipat kami ng spot. May nag-alok na naman ng kung anong binibenta. Alam mo yung tipong gusto mo ng peace of mind, madam, pero hindi mo magawa kasi ang daming sumusunod sa'yo at daming ino-offer na kung ano-ano. Nakakasira talaga ng bakasyon. Alam mo, madam, talagang sunod-sunod ang kamalasan namin dyan sa Boracay. So, pinakita ni madam sa akin ang video, no? So, sabi ni madam, pa-smile-smile lang ako dyan, madam, pero nahihiya lang talaga akong mag-walk out. Nilapag ba naman lahat sa harapan namin kahit umaayaw na kami sa paninda nila? Hindi na nga namin pinapansin, pero namimilit talaga eh. Kaya lang nga naman madam, bilhin namin tapos hindi namin gusto. Ay, parang naaabuso na talaga ang may mga AFAM ang kasama. Kaya madam, ipagpapasa Diyos ko na lang po ang lahat ng experience namin. Makakarma din po ang mga taong manluloko. Kaya nga, pinasara sila. No to Boracay na talaga ako madam. Ayoko na talaga doon. Ang babastos pa ng mga tao. Kung makabash, parang hindi sila nabubuhay sa turismo. So yung LGU madam ay gumawa ng aksyon dahil nakita nila ang video. So madam, bago po ako umalis ng Boracay, ay meron pong naghag sa akin at nagpasalamat dahil nilabas ko ito sa social media. Maraming salamat madam sa pagbabasa ng aking storya. O diba, ang saklap, shout out po sa mga taga Boracay no, na nang bash kay madam at talagang hindi siya tinigilan. At kung sino man po kayo na nakibash, nakimarites at nainis kay madam, sana po, alisin nyo na yung inis nyo sa kanya. Hindi po nakakatulong. Kasi klarong-klaro naman po, diba, na pinasara ngayon yung mga establishment. Ilang establishment doon sa Datalipapa sa Boracay. Kasi mga wala nga po silang mga permit. So, doon pa lang halata ng panloloko, diba? So, bakit na-bash ang ating madam ngayon? At sabi ni madam, mostly daw yung nag-bash sa kanya ay mga taga Boracay. At that means daw na ayaw nilang malaman kung ano yung mga kababalaghan at panglulokong ginagawa nila sa mga turista doon. Sana po, kayo dyan sa Boracay, no, ayusin nyo po ang serbisyo nyo. Huwag nyo pong i-overcharge yung mga foreigner. Kasi kung hindi nyo pa alam, no, ipapaalam ko sa inyo. Yung mga foreigners dyan nga, hindi mayayaman lahat. Yung iba, taon pa nilang pinag-ipunan para lang makapagbakasyon sila. So, medyo respect naman tayo ng konti, no? Huwag naman nating hold upin ng harap-harapan. Mahiya din naman tayo ng konti. Eh, paano yan ngayon? Pag tinuloy-tuloy nyo yung ganyang panluloko at modus nyo yan, masisira ang Boracay. Eh, kayo lang din ang magiging dahilan kung bakit mawawalan kayo ng trabaho at negosyo dyan dahil sa panlulokong yan, no? Pag-overprice nyo sa mga foreigner, syempre, kakalat yan na naloko sila. Isip-isip din pag may time. Sabi nga ni madam, napakadismayado daw ng kanyang AFAM. So, anong outcome niya? Siyempre, magsasabi yung AFAM na yun sa mga friendship niya doon sa Amerika na ganito yung naging experience. So, that means, bawas na naman bawas ang ating papasok na turista. Kasi, alam nyo na, negative feedback equals minus customer. Isip-isip pag may time. So, kayong mga vloggers dyan na nag-upload sa video ni madam at gumawa ng content, sana naman po gumawa kayo ulit ng content na napasara yung talipapa na kinainan nila at yung iba pa. Kasi, pag hindi nyo ginawa yan, ibig sabihin, hinahayaan nyo na lang mag-trending yung video ng mabash si madam. Huwag namang puro kita lang ang iniisip, no? Dapat klaruhin nyo din, i-clear nyo din yung pangalan ni madam na talagang tama yung kanilang ipinaglalaban, no? Mga vloggers, shout out dyan sa inyo. Kung may kilala kayong vloggers, paki-mention po siya please sa comment section para po magawa niya ng video at ma-clear yung pangalan ni Gigi and the Giant, no, na magjowa na na-trending sa Boracay dahil sa 10,000 bill. So maraming salamat po sa panonood.